Magandang gabi sa lahat ng ating mga kabayan. Hihingi lang sana ako ng lambing. Mamayang 8 p.m., lalabas na ang bago kong kanta na Beast Mode. Hihingi lang sana ako ng lambing sa inyo, ano? Sana i-view nyo yung bago kong kanta. Sana supportahan. Comment lang ng hashtag JD Beast Mode doon sa mismong video. Nariyan ang link sa comment section. Magpaparaffle din ako ng damit, hoodies, and cash prize sa lahat na magko-comment. At kung hindi hassle sa inyo, sana comment din kayo kung anong nagustuhan nyo doon sa music video. Ito ay tungkol sa pangarap. Muli, sana pakinggan nyo yung bago kong kanta at mag-comment kayo ng hashtag Beast Mode. Maraming salamat. Pero bago namatay si Warlito, sinabi niya kay Kaloy ang lahat ng lihim. Maging ang lihim ni Kulisong na dapat pangalagaan ni Kaloy sa oras na pumanaw na si Warlito. Dito niya piniling manatili upang antayin ang kamatayang nakaumang sa buhay niya. Malaki ang nawala sa amin nang mamatay si Warlito. Bagaman may sumunod, pero hindi katulad ni Warlito na kahit buhay ang kapalit, maprotektahan lamang ang mga tao at mga engkantong katulad namin. Nagpadala si Kaloy sa tawod. Naduwag siya ng magkaroon ng pamilya. Nagdadalawang isip na baka sapitin rin ang sinapit ng ama. At ang masaklap ay madamay ang sariling pamilya. Bagaman tumigil si Kaloy sa pagiging bantugan, hindi namin siya pinabayaan. Ito ay bilang kapalit sa pangalaga at kabutihan ng tatay niyang si Warlito. Ngayon, bumalik na ang iyong ama. Wala namang nagiba. Siya pa rin ang tagapangalaga ng gamit. Kung ano man ang gusto niya, yun ang gagawin namin. Wika ni Goras. Naiintindihan ko na, Christina. Maaaring yun ang sinabi sa atin ng tatay Kaloy mo para hindi tayo pumasok sa lugar na to. Mantakin mo, no? Kahit tatay mo wala siyang tiwala sa'yo. Sobre niyang pinoprotektahan yung lugar. Wika ni Ben-Hur. Tama ka. Mahal niya kung ano man ang iniwan ni Lolo Warlito. Pero, bakit ka nakahawak sa kamay ko? Napapansin na kita, napapadalas na yan ha. Sumisimple ka. Nakakalata na ako sa'yo. Wika ni Christina. Kagad binitawan ni Ben-Hur ang kamay ng dalaga. Tumitig sa kanya. Marahang hinawi ni Ben-Hur ang sariling buhok. Hoy! Huwag kang ganyan. Masyado tong mayabang ah. Ikaw nga tong palaging nakatitig sa gwapo kong mukha eh. Kala nito? Hindi ko naman sinasadya eh. Basta bigla na lang kumilos yung kamay ko. Poprotektahan dapat kita kung sakaling may problema. Tugon ni Ben-Hur. Nagdadahilan ka pa? Halata naman sa kilos mo. Saka napakayabang mo. Humahawi ka pa ng buhok mo tapos sasabihin mong gwapo ka. Nakakainis. Wika ng dalaga. Nanatiling nakatitig ang dalawang gawi-gawin sa kanila. Ilang sandali pa. Nagbungkahi na si Goras na pumasok. Meron na silang pahintulot dahil anak ni Kaloy si Christina. Nagtanong naman ang dalaga kung sino ang kumulam kay Lolo Warlito. Ang sabi ni Goras, si Purisima. Ngunit sinabi naman ni Goras na namatay na sa katandaan ang mangkukulam. May pumalit dito. Hindi hamak na mas malakas kumpara sa dating si Purisima. Ito ngayon ang inaalam ni Tatay Kaloy kung sino at kung nasa ang lugar. Pag-alis niya, dumiretso na siya kung nasaan ang mangkukulam.
Kasama niya ang isang gawi-gawin na si Huro at dagit na si Tereo. Babalik yun kagad dahil may kailangan pa siyang gawin sa tahanan niyo. Wika ni Goras. Nang marinig naman ng dalaga ang sinabi nito, nabigla si Cristina. Mabilis kumilos ang kanyang ama. Alam niyo po ba, Mang Goras, kung nasaan yung lugar? Ang ibig ko pong sabihin, alam niyo po ba yung direksyon? Tanong ng dalaga. Ang sabi ni Goras ay papunta ito sa hilaga. Nararamdaman niya ang presensya ni Huro. Dagdag pa ng gawi-gawin, walang dapat ipag-alala ang dalaga sa ama. Dahil malakas si Kaloy at kayang tawagin ang mga engkanto na nakatira malapit sa lugar kung saan sila pupunta. Maliban na lang kung napapasailalim ito sa pagdidikta ng sumunod kay Purisima. Sumabat naman si Ben-Hur. Ang sabi ng binata, nasa kasagsagan ng galit si Mang Kaloy at sa oras na matagpuan ng mangkukulam, hindi na ito magdadalawang isip na pumatay. Ang sabi naman ni Goras, hindi ito gagawin ni Kaloy at babalik din kagad. Habang naglalakad papasok ng gubat, nasisilayan ng dalawang magkaibigan ang mga gawi-gawing nakatayo sa mga puno. Hanggang sa itsura lang ng anino, pero hindi nila makita ang muka dahil madilim. May mga napansin din silang nasa itaas ng puno. Maitim. Nagpapalipat-lipat at tila sumusunod sa kanila. Hanggang sa makarating sila sa pusod ng gubat. Dito napagtanto ng dalawa na may mga bahay pala pero iilan lang. Ang sabi naman ni Goras, ito ang tahanan ng mga dagit na piniling manatili sa lugar. Yung iba namuhay ng normal, pero unti-unting nalagas dahil sa pagtugis ng mga tao. Maya-maya pa, naging nakakakilabot ang taghoy ng hangin. Tila dinuduyan ang mga nagsusumamong mga kaluluwa. Nagmumula sa likod ng isang puno. Nagmumukod tanging puno doon na ubod ng laki. Pamilyar kay Cristina ang nangyayari. Ang taghoy ng hangin ay may kakaibang tinig. Naranasan niya sa loob ng lagusan ng mga engkanto kung saan sila naglakbay kasama si Tatay Kaloy. Ilang sandali pa. Nariyan na pala. Ang bilis ah. Nakabalik na ang tatay mo. Nariyan silang tatlo. Wika ni Goras. Nanlaki ang mga mata ni Cristina sapagkat ang tunog ng hangin ay kasabay na pala ng pagbabalik ni Tatay Kaloy. Hindi alam ni Cristina kung ano ang idadaylan. Alam niya sa sarili na papagalitan siya ng ama sa oras na makita. Si Ben-Hur naman, umatras ng bahagya at nagtago sa dilim. Kaso nga lang, Huwag ka nang magtago, Ben-Hur. Kanina pa, alam kong nakarating na kayo sa lugar. Alam ko naman na kahit anong sabihin ko sa anak ko, hindi rin siya mapipigilan. Oh, bakit parang gulat na gulat ka, Cristina? Hindi ba naipaliwanag sa'yo ni Goras ang patungkol sa lugar? Kinakailangan itong maging lihim kahit sa'yo. Dahil na rin sa naiwang kataga ng lolo mo. Walang sino man ang makakaalam sa lugar maliban na lang sa'yo. Kakarating lang ng tamang panahon, kaya hinayaan ko na. Wala naman ako magagawa Nasama mo si Ben-Hur. Linti na batang lagari, oo. Kung makadikit kay Cristina, akala mo toko. Maasahan ba kita, Ben-Hur, sa lihim? Hanggat maaari, kayong dalawa lang ang makakaalam. Ha? O bakit hindi kayo kumikibo? wika ni Tatay Kaloy habang lumilitaw mula sa dilim. Nakabuntot sa kanya ang isang gawi-gawi na kasing laki ni Goras. Ito si Huro at meron pang isa na sobrang itim.
si Tereo. Tay, hindi ko po alam na may ganito pala kayo. Bakit po mga tao pa yung kasama nyo sa pakikidigma? Mas malakas po yung puwersa ng mga nilalang. Pwede po sila makasama. Di sana, walang nangyaring pagkamatay sa mga kasamahan natin. Wika na Christina. Hindi kaagad nakapagsalita si Tatay Kaloy. Naupo ito sa ugat ng puno. Halata sa itsura na nag-iisip ng malalim. Maya-maya pa. May punto ka naman, iha. Tama naman. Pero baka humantong sa malawakang digmaan kagaya noon. Naiintindihan ko ang takot ng tatay mo. Hanggat maaari, kung kaya niya pang pigilan ng mga tao ang laban, yon ang mas nararapat. Pero tila malakas ang puwersa ng kalaban. Hindi gaya ng pagtaboy nila sa mga kurubo noon. Ngayon tila nanumbalik ang dating digmaan na pinamunuan ni Purisima. Isang malawakang digmaan, hindi lang ng mga engkanto, pati na rin ng iba't ibang klase ng aswang at mga taong may tangan. Wika ni Tereo. Tama ka. At kaya kami nakabalik kaagad dahil nalaman namin kung sino ang sumunod kay Purisima. Ang anak ni Roldan. Si Renzo. Hindi lang kurubo ang hawak niya. Pati na rin ang ilang mandirigmang engkanto noon na nakasama ni Purisima. Naging kumpiyansa ko nung bata pa si Renzo. Hindi ko alam. Anak ito ng yumaong si Roldan na kalahating tao at kalahating kurubo. Si Renzo ay apo ni Purisima. Sa katunayan, naging mag-aaral ko pa yun ng ilang linggo eh. Bigla na lang hindi bumalik. Kaya pala alam niya ang lahat ng kahinaan natin. Linti. Apo ng maalamat na mangkukulam. Wika ni Tatay Kaloy. Nanlaki ang mga mata ni Christina. Nagkatinginan sila ni Ben-Hur at hindi kagad nakapagsalita. Nabuo na ang mga kasagutan sa likod ng misteryosong pagkatao ni Renzo. Tay, si Renzo po. Nakilala po namin ni Ben-Hur. Nagpapanggap siya na may pangkat din na katulad sa atin eh. Nagsasagawa daw sila ng hakbang laban sa mga kurubo. Sabi ko na nga ba, Ben-Hur may kutob ako na kalaban si Renzo eh. Wika ni Christina. Ano bang sinabi ko sa'yo? Una palang inabisuhan na kita kay Renzo. Hindi ka kaagad na tauhan eh. Hindi pa ba sapat yung biglaan nilang pagpapakita? Tapos meron pang bakas ng mga kurubo. Sa kanila nang galing yun. Nalin lang tayo. Kasabay nun, yun din yung pagkawala ni Manang Maria at Ernesto. Tugon ni Ben-Hur. Bakit ba nagagalit ka? Oo na, pasensya na. Hindi ako kagad nakinig sa'yo. Pero ano bang masama kung kailangan muna natin ng sapat na ebidensya para mapatunayan natin? Hindi din gumana yung tanga natin. Namanipula tayo, di ba? Wika ni Christina. Sandali lang. Walang dapat sisihin. Wala namang nakakaalam sa mangyayari. Tama si Christina. Hindi dapat tayo kagad maghukom sa iba. Sa ngayon may punterya na tayo. Iisa lang ang dapat nating tugisin. Si Renzo. Sa oras na mapatay natin siya, maaaring tumigil na rin ang mga kurubo. Alam kong kay Renzo sila kumukuha ng lakas at tapag. Tereo, maaari bang humingi ng pabor? Pwede bang iparating mo kay Commander Yanong na lumikas na sila sa lugar kasama ng pamilya sa loob ng bahay? Sabihin mo kung anong sitwasyon. Sabihin mo rin na malakas ang kalaban. Samahan mo siya, Huro. At ito, dalhin niyo ang kwintas kong Trespiko para maniwala sila na galing sa akin ang kautusan. Nasaan yung tao kapag karating mo doon sa teritoryo, ha? Baka matakot ang mga tao. Ikaw naman, Huro. Dumistansya ka sa bahay at kung maaari, huwag ka na lang sigurong magpakita. Wika ni Tatay Kaloy.
Masusunod, mahal na pinuno. Umalis na tayo, Tereo. Wika ni Huro. Lumisa na ang dalawa. Hindi naman alam ng dalaga kung ano ang nasa isip ng ama. Kaya tinanong niya ito kung ano ang gagawin. Ang sabi ni Tatay Kaloy, bukas ng umaga ay susugurin nila ang lugar. Isasagawa nila ang pag-atake sa araw dahil may mga gabunang kasama si Renzo. Wala itong lakas sa araw, maliban lang sa mga kurubo na kayang magpalit ng anyo kahit maliwanag. Paano naman po yung mga dagit, Tay? Baka naman maapektuhan din sila ng liwanag. Tanong ni Christina. Hindi anak. Bagaman makikita ang mga dagit, hindi mawawala ang bilis at lakas nito. Guras, handa ka na ba sa muling pag-usad ng digmaan laban sa kapwa engkanto at laban sa mga walog? Kilala mo ang mga mandirigmang walog. Hindi hamak na mas malakas sila kumpara sa inyo. Marahil nakakalamang lang tayo sa bilang ng mga gawi-gawin. Sa pagkakalam ko, hindi lalampas sa 10 ang mga hinahawakan ngayon ni Renzo. Kung hindi kakayanin, tatawagin ko ang mga karaniwang lamang lupa na naninirahan kasama ng mga tao, mga tikbalang, balaw at kapre. Pero depende pa rin kung mapapakiusapan ko sila. Alam naman natin na may sariling mundo ang mga yon at hindi nakikisama sa iba. Tinuturing nila ang sarili ng mga hari kahit iisang mundo lang ang ating ginagalawan. Wika ni Tatay Kaloy. Sa tingin ko, mas maigi kung takip silim gagawin ng pag-atake. Dito kami malakas, Pinunong Kaloy. At sa pagkakalam ko, dito din lalabas ang totoong lakas ng tanga ng tatay mo, ang mata ng agila. Ito ang inaasahan niya noon, kaya alam ko kung ano ang katangian ng gamit. Sandali lang, kaibigan. Bakit parang nagulat ka? Tanong ni Guras. Kumunot ang mukha ni Tatay Kaloy. Kaagad sinabing hindi niya alam ang patungkol sa kabuuan ng gamit. Natuklasan niya ang lakas nito pero hindi niya alam na meron pang tinatago. Sumabat naman si Christina. Sinabi ng dalaga na nagkaroon siya ng pambihirang lakas. Lumabas ito habang kinakarap niya ang mga kurubong pinamumunuan ni Edel. Basta lang lumamig at nakaramdam siya ng pamamanhid sa katawan. Nagulat na lang siya sa pinsalang idinulot niya sa kalaban. At ito ang dahilan kung bakit sila umatras. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Delikadong ginawa mo. Sa oras sa sumagad ang galit mo. Lalabas yan pero may limitasyon. Kapag hindi kinaya ng katawan mo, maaari kang mamatay, anak. Yan ang pinakamalakas sa katangian ng gamit. Pero para din itong pagpapatiwakal. Yan ang sabi ng tatay ko. Naranasan ko rin yan eh. Pero matapos nun, hindi ako nakatayo ng 1 linggo. Wika ni Tatay Kaloy. Tama. Yan nga ang totoong lakas ng gamit. Pero dapat takip silim para matagalan ng labis na paglabas ng enerhiya at hindi nito mapinsala ang sariling katawan. Sandali lang. Anong oras lumabas ang lakas ng mata ng agila, iya? Tanong ni Guras. Ang sabi naman ng dalaga, kung hindi siya nagkakamali, tanghali o dapit hapon. Hindi niya matansya dahil nasa gitna sila ng mga pangpang at may kadiliman ang lugar. Nang marinig ito ni Guras, kagad sinabi ng nilalang,
na baka sa dalaga talaga itinakda ang gamit. Hindi siya sigurado pero nabanggit ni Warlito noon na parati itong nananaginip ng pangitain habang inaantay ang kamatayan. Ang mata ng agila. Sa susunod na henerasyon, sa dugo ni Warlito, ay siyang makakapaglabas ng totoong lakas nito. Pero sa binhi mo, Kaloy, na isang nagmumukod tanging anak na babae, sa natatandaan ko, bago malagutan ng hininga si Warlito, sinabi niya sa akin na ang gamit ay parang tao. Hindi na inuulit ang kaparehang pagkakamali. Sa halip, lumalakas at natututo ang tangan na parang may sariling buhay. Kung natablan si Warlito ng kulam sa pagsunog sa kaluluwa niya at hindi ito napigilan ng tangan ng mata ng agila, maaring ngayon, kaya nang protektahan ng gamit ang nagmamay-ari nito. Pagpapaliwanag ni Guras. Napabitaw ng mabigat na salita si Tatay Kaloy. Kaya naman pala babae ang naging anak niya at hindi na nasundan pa kahit anong gawin nilang mag-asawa. Bakit sa'yo sinabi? Bakit hindi sa akin? Tanong ng ama. Ang sabi ni Guras, maaring may dahilan. Baka magbago ang nakatadhana sa oras na ibunyag ni Warlito sa anak ang patungkol sa pangitain. Ngayon naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na kung bakit palaging sinasabi ni Tatay Warlito, kailangan kong ipamana ang mata ng agila kay Christina. Napalitan ng katahimikan ang buong lugar. Nakatitig lamang si Tatay Kaloy kay Christina. Nagbabaan naman mula sa puno ang iba pang mga dagit na nasa anyong tao. Babae ang karamihan, habang ang mga higanteng nilalang nagsilapitan kay Christina. Pinunong Kaloy at mahal naming tagapagligtas na Christina. Umaasa kaming lahat sa inyong dalawa na kayo ang makakapagbalanse sa alitan ng mga engkanto. Maging ang mga dagit, naniniwala na babalik muli ang kapayapaan. Ang angka ni Purisima ang nagsimula ng lahat ng ito. Dahil noon pa man, wala na sanang karahasan kung hindi nang himasok ang matandang yon. Ano man ang ipagutos niyong dalawa, susundin namin ng walang pagdadalawang isip. Kayo ba mga dagit? Handa na ba kayo sa magaganap na labanan? Alam kong matagal nyo nang gustong lisanin ang lugar upang makapamuhay ng normal, pero malayo sa mga tao. Wika ni Dasul. Inaantay lang namin ang muling pamumuno ni Kaloy. At ngayong bumalik na siya, nabigyan tayo ng pag-asa kasama niya ang tinadhana sa mata ng agila. Wika ni Amasula, matandang dagit. Kung ganon, kailangan niyong maging handa kahit anong oras. Ikaw, dagit, Amasula. Pamunuan mo ang mga kasamahan mo at ang kambal kong si Dasul. Sabay-sabay tayong samahan ang mag-ama sa labang ito. Nang marinig ito ng dalaga, namangha siya dahil may kakambal si Guras. Nakikita niyang bagaman may 3 ulo rin, pero halata sa postura na magkamukha talaga sila ni Guras. Samantalang si Ben-Hur naman, nanatiling tahimik. Paulit-ulit na hinahawi ang sariling buhok habang nakatitig kay Christina. Kumindat pa ito ng ilang ulit.
Patuloy siyang namamangha kay Christina. Meron itong taas mula pagkabata. Inaantay lang ang panahon upang maisawalat ang totoong pagkatao. Tinadhana na pala sa kanya ang mata ng agila. Sa tulong ng mga isinasagawa ni Warlito noon, natupad ang propesiya. May namumukod tanging babaeng siyang nabigyan ng walang katapat na lakas. Maya-maya pa, nagmungkahi si Tatay Kaloy na bumalik sa pwesto ang mga nilalang. Baka may nagmamasid sa lugar at hindi nila namatsyaga ng mga ito. Kaagad namang lumikas ang mga gawi-gawin. Maging ang mga dagit ay bigla na lang naglaho sa dilim. Habang si Guras at Dasul nanatili sa lugar, nasa magkabila ang gilid ni Christina. Tila mga gwardya, pero ubod ng laki at nakakakilabot ang itsura. Si Ben-Hur naman, lumayo ng kaunti dahil naiilang sa dalawang nilalang. Naiintindihan ko naman yung ginagawa niyong dalawa. Alam kong gusto niyo akong bantayan, pero kaya ko naman yung sarili ko eh. Wika ni Christina. Hindi maaari. Hindi na pwedeng maulit kung ano man ang pagkakamali noon. Hanggat maaari, kahit sa pagtulog mo, naroon kami. Tugon ni Guras. Teka, babae ako eh. Parang hindi naman yata maganda yun. Wika ni Christina. Hindi namin kapareho mag-isip ang mga tao. Baliwala sa amin ang katangian. Pero huwag kang mag-alala. Upang mapanatag ka, lalayo kami ng kaunti. Kaloy, nakakatuwa ang anak mo. Wika ni Guras. Kung babantayan mo siya, maaari bang isama mo na din ang binatang yan? Lalo na't alam din niya ang lahat ng lihim sa lugar na ito. Kung magkakamali siya ng kilos, disiplinahin mo. Ben-Hur, mula ngayon, hindi na kayo magkakaiwalay ni Christina. Kung nasaan siya, naroon ka rin. Hanggat maaari, hanggang sa huling yugto ng buhay mo. Wika ni Tatay Kaloy. Napakunot naman ang mukha ni Christina. Tay, tama po ba yung narinig ko? Palagi kaming magkasama hanggang kamatayan pa? Ano yun, mag-asawa kami? Teka tay para namang pinagsasabong mo kaming dalawa eh. Tay, magkaibigan lang po kami. Masyadong, tinan mo tayo. Nakatitig sa akin, hinahawi pa yung buhok niya. Nakakainis mo. Wika ni Christina. Ano bang masama doon? Nagahawi lang naman ng buhok eh. Ganon talaga ang magkaibigan. Nagkakamabutihan ha. Hey si Ben-Hur, mabait. Papahalagahan ka niyan. Bagaman aswang eh. May tsura naman. Gwapo naman oh. Hindi hamak na may pagmamalaki. Hindi ba mga gawi-gawin? Bagay sila. Pero higit sa lahat anak. Talagang gusto ko si Batang Lagari ang makatuluyan mo. Eto naman ay akin lang. Pero kung ano man ang magiging pasya mo balang araw, ikaw nang bahala doon. Basta hindi pa rin lalayo sa Ben-Hur. Wika ni Tatay Kaloy. Sumakay din sa biro ang mga gawi-gawin. Hinila pa nila si Ben-Hur at inilagay sa tabi ni Christina. Makikita sa mukha ng dalawa ang pagkailang. Namumula ang mukha ni Christina habang si Ben-Hur patuloy sa paghawi sa sariling buhok. Tatay naman eh. Parang sinasabi mong wala na akong takas kay Ben-Hur. Mantakin mo. Kahit mag-asawa ko, nandyan pa rin siya sa tabi ko. Wika ni Christina. Mang Kaloy, mawalang galang na po ah.
Alam ko namang gwapo ko eh. Pero parang hindi ko po gusto yung ugali ni Christina. Sobrang sungit tapos sensitibo. Pwede po ba? Hanggat maaari magkaibigan lang kami. Sayang naman po yung kagapuhan ko kung masungit yung magiging nobya ko. Baka bigla na lang po kung hindi kibuin yan. Hoy Christina, wag mo masyadong isipin yung sinasabi ng tatay mo ha. Hindi mo pa nga tinatanong kung pumapayag na ako sa'yo eh. Ang sungit mo. Hindi ikaw yung tipo ko. Masyado akong gwapo. Wika ni Ben-Hur. Eh kung sapakin ko kaya yung mukha mo? Napakayabang mo talaga. Halata namang may gusto ka sa akin eh. Nagdaday lang ka pa. Wika ni Christina. Ay teka sandali. Huwag niyo kasing bigyan ng mali siya. Unang-una, hindi ito usapin na kayo magkakatuluyan. Pag-isipan niyong maigi. Sa ngayon, ito muna ang gagawin natin. Kailangan nating mabantayan ka anak ng maigi. Ikaw lang ang makakapigil sa namumuong digmaan. Sigurado ako na ikaw ang pangunahing punterya ng kalaban. Lalo na't alam ng kalaban ang mga kakayahan mo. Nakita na ni Edel ang lakas mo. At sigurado akong naibalita niya yon sa mga kasamahan niya. Kaya mas maiging alisto ka. Tigilan niyo ang bangayan ni Ben-Hur. Magseryoso ka anak. Wika ni Tatay Kaloy. Hindi na kumibupa si Christina. Maging si Ben-Hur. Ngunit makikita ang ilang na namamagitan sa dalawa. Nagpahinga muna si Tatay Kaloy. Naroon siya sa tahanan ng dagit. Habang ang magkaibigan naman, magkasama sa isang tahanan. Walang kibuan. Hindi man lang nag-uusap sa mga dapat gawin. Salip parehang nakatingin sa magkabilang direksyon. Dahil maliit lamang ang kwarto, hindi sila magkalayo sa paghiga. Samantala, bantay sarado naman ng dalawang gawi-gawin ang labas ng tahanan. Oy Christina, ayos ka lang ba dyan? Ikaw naman kasi. Binibigyan mo ng kahulugan yung mga ginagawa ko. Makatulog na nga. Mamaya masigawan mo pa ako eh. Wika ni Ben-Hur. Hindi nagsalita si Christina. Salip nagpanggap ang dalaga na natutulog na. Kinabukasan, ginising ng maaga ang dalawa. Gagawa sila ng plano kung paano pasukin ang lugar ng kalaban. Ang sabi ni Tatay Kaloy, mamaya lang darating na ang napag-utusan niyang mag-abiso sa pamilya doon sa sentro. Sa pagkakataong iyon, doon pa lang nasilayan ni Christina ang nakatagong ganda ng lugar. Napakalinis, na tila napangalagaan ng maigi. Wala man lang mga bakas ang mga puno na minsang ginagalaw ng mga tao. May mga nagtatawa ng unggoy. Nag-aawitan ang iba't ibang ibon. At may mga pangilan-ngilan ding mga ligaw na hayop na tila hindi mo aakalain na sobrang napakaamo. Nagpapalakad-lakad lang ang mga ito malapit sa kabahayan. Kagaya ng baboy ramo, labuyo, usa, at marami pang iba. May nakikita din si Christina, bati sa unahan. Kumikinang pa ito sa ganda habang tinatamaan ng sinag ng araw. Sa pagkakataong iyon, mga tao lang ang nakikita niya sa paligid. Alam niya na ito ang mga dagit. Hindi niya makita ang mga gawi-gawin, kahit ang mga bakas nito. Nagtanong si Christina sa ama kung nasaan ang mga nilalang. Kagad namang sinabi ni Tatay Kaloy na nasa paligid lang. Hindi nakikita sa araw ang mga gawi-gawin. Kahit anong lakas ng tangan ng isang tao, hindi nito malalaman kung nasaan ang nilalang sa araw. Maliban na lang sa kung sino ang nangangalaga ng mutya ng batis. Ako lang din ang nagmumukod tanging makakarinig sa kanila bukod sa makakakita.
maaari nyo silang masilayan sa oras na bigyan nila kayo ng pahintulot. Sa katunayan, nariyan yung dalawa sa gilid nyo ni Ben-Hur. Ang sabi pa nga ni Guras, para kayong magkagalit ni Ben-Hur pero nakakatuwa kayong pagmasdan. O siya, dapit hapon tayo aalis. Magkasama kayong dalawa ni Ben-Hur, Christina. Gabay niyong dalawa ang kambal na gawi-gawin. Kami naman ng ibang dagit at lahing gawi-gawin ay kakalat kami sa iba't ibang parte ng lugar. Distansya lang muna habang pinakikiramdaman ko ang kinikilos na mga kalaban. Tandaan nyo, sangkatutak na kalaban ang kakaharapin natin. Labanan ng mga engkanto, aswang at mga taong may tangan. Magkakaibang salpukan ang magaganap. Kapag nagpakita na si Renzo, kikilos na ako. At kayong dalawa, salubungin niyo ang haharang sa akin. Maliwanag ba? Wika ni Tatay Kaloy. Sabay naman tumango ang dalawa bilang pagsang-ayon. Maya-maya pa dumating na si Tereo. Alam ni Christina na kasama nito si Huru. Ngunit nanlaki mga mata nila nang masilayan si Belmonte at Commander Yanong. Napanganga si Tatay Kaloy at halatang nagtataka. Ilang segundo lang, sumama ang itsura ni Tatay Kaloy. Bakit naman kayo sumama? Tereo, alam mong lihim ang lugar na ito. Hindi mo ba naisip na maigpit kong ipinagbabawal ang may makatuklas na iba? Anak ng put, ano bang klase yan? Wika ni Tatay Kaloy. Teka lang sandali. Huwag mo nang uminit ang ulo mo, Kaloy. Walang kasalanan si Tereo. Maging ang gawi-gawi na si Huro. Kami ang nagpumilit at napaliwanag nila sa amin ang lahat. Hindi dapat kami susunod dahil gusto naming sundin ang utos mo. Pero Kaloy, hindi mo lang laban to. Laban din namin. May nasawi sa hanay natin. At hindi kami mapapanatag hanggat hindi sila nabibigyan ng hustisya. Kailangan nating lipunin ng mga kalaban. At kung anumang pag-iingat mo sa lugar na ito, yun din ang gagawin namin. Alang-alang sa katahimikan ng mga naninirahan dito. Wika ni Commander Yanong. Ano pa nga bang magagawa ko? Nandito na kayo eh. E di kasama na kayo sa iisipin ko. Kasama na kayo sa mga taong bibigyan ng maigpit na mga tagapagbantay na gawi-gawin. Asan si Victor? Kumusta siya? Kumusta din ang lagay ng pamilya natin? Tanong ni Tatay Kaloy. Ayon kay Belmonte, hindi pa man nayatid ang abiso ni Tatay Kaloy na lumikas sila sa lugar. Nagawa na nila. Sa katunayan, wala na ang pamilya nila Tatay Kaloy sa tahanan. Maging ang nanay ni Ben-Hur, nasa ligtas na lugar kasama ang pamilya ni Victor. Si Victor din ang nagbabantay sa kanilang lahat. Nung dumating si Huro, dalawa na lang kami ni Commander Yanong nasa bahay. Nakarating ng bangkay ni Ernesto sa pamilya niya hanggat maaari daw. Kapag may raos natin ang labang to, tulungan natin ang pamilya ni Ernesto. Nakakaawa eh. Maliit pa yung mga anak niya. Wika ni Belmonte. Kagad namang tumango si Tatay Kaloy. Sinabing siya na ang bahala sa pamilyang naiwan ni Ernesto. Matapos ng pag-uusap, sinama na si Belmonte at Commander Yanong sa gagawing plano. May mga tagabantay ding gawi-gawin upang kahit papano may makatulong sila sa labanan. Pagsapit ng tanghali, nagsimula silang maglakbay. Hindi na dumaan sa lagusan ng engkanto ang grupo dahil naisuyuri ni Tatay Kaloy ang bawat lugar. Sisiguraduhin niyang walang mga kurubo na naninirahan. Nasa magkakaibang parte sila na naglalakad. Kalmado lang na tila hindi sila dayo. Magkatambal si Christina at Ben-Hur. Si Commander Yanong at Belmonte naman ang magkasama. Habang si Tatay Kaloy, si Tereo ang kasama.
Pero nakabuntot sa kanila ang mga dagit na hindi napapansin ng kahit sino. 6 na gawi-gawin ang nakasunod. Nagpaiwan ang iba. Susunod na lang pagsapit ng takip silim. May baryo silang nakita sa unahan. Panandalian nilang pinahinto ang mga gawi-gawin upang hindi makaantala sa mga tao roon. Lalo na't lumilikha din ng pagkalog ng mga puno ang bawat paghakbang nito. Tereo, pasukin mo yung lugar. Alamin mo kung may nakatirang kurubo. Sobrang lakas na mga sabulag nila. Hindi ko kayang pakiramdaman. Wika ni Tatay Kaloy. Samantalang si Christina at Ben-Hur ay nasa kabilang banda. Napahinto sila. Napansin nilang hindi sumusunod ang mga gawi-gawin dahil hindi na kumakalabog ang lupa. Ano kayang nangyari? Ben-Hur, huminto na din sila tatay sa unahan, oh. Ano ba naman buhay to, oh? Kambal na gawi-gawin. Magpakita naman kayo nang malaman namin kung anong ginagawa ni tatay. Ang hirap naman ito. May plano nga tayo, pero walang komunikasyon. Wika na Christina. Hindi mo ba nakita? May mga kabayan sa unahan, oh. Pumasok na si Tereo sa lugar. Dito ka lang, ha. Alamin kong sistema sa maliit na poke na to. Wika ni Ben-Hur. Akmang susunod sana si Christina. Ngunit bigla na lang siyang nabangga sa isang bagay na hindi nakikita. Hanggang sa unti-unting lumitaw sa paningin si Guras. Napabitaw ng mabigat na salita ang dalaga dahil sa gulat. Upang mapanatag ka na, bibigyan kita ng pahintulot na makita ko. Pero ako lang ang makikita nyo ni Ben-Hur. Palagi namang nakasunod ang kambal ko. Ang plano ng tatay mo, doon na kami magpapakita sa gitna ng laban. Kaya nga pinipili namin ang takip silim dahil doon kami malakas. Pero kapag nagpakita kami sa araw, bagaman sa kung sino lang ang nabigyan ng pahintulot, mahina ang depensa namin. Inaalam pa ng tatay mo ang sitwasyon sa loob ng pook na yan. Hayaan mo si Ben-Hur. May tiwala ko sa antilan. At saka, mahalaga ka sa binatang yun. Hindi mo lang alam. Wika ni Guras. Akala ko ba hindi kayo kapareho ng tao mag-isip? Bakit parang usosero ka din? Pati ba naman ikaw? Sinasakyan mo yung kalokohan ng tatay ko? Oh, bakit ka tumatawa dyan? Wika ni Christina. Nawawala ang bigat ng tensyon dahil nakakatuwa ka. Totoo ngang suplada ka. Wika ni Guras. Sa sobrang banas ni Christina, hindi na lang siya nagsalita upang tumigil na ang pilyong gawi-gawin. Samantalang sina Commander Yanong, tumigil na rin at dahil nasa mataas na bahagi sila ng lugar, mas nakita nila ang sitwasyon. Pasimple namang naglakad si Ben-Hur na kunwari napadaan lang sa kabayan. Si Tereo, nakatambay lang sa bandang kalsada pero halata sa muka ang pagmamasid. Si Tatay Kaloy naman, nagsimula ng umabante dahil nabagot na ito sa tagal ng pagbalik ni Tereo. Hanggang sa bigla na lang nagsigawan ang mga tao sa lugar na tila nagkakagulo. Samantala wala naman silang ginagawa na anumang aksyon, maliban na lang sa pagmamasid. Teka, alam ko na. May nakarating na kalaban. At kung hindi ako nagkakamali, mga kurubo. Naaamoy ko sila. Naaamoy ko sila habang lumalapit tayo. Wika ni Tatay Kaloy sabay takbo ng mabilis sa loob ng nayon.
Habang si Ben-Hur naman, maiging kinalatis kung sino ang kalaban. Bagaman nalaman niyang may kurubo, pero karamihan sa nakatira mga normal na tao. Hanggang sa nakita niya si Tereo na tila may hinahabol papunta sa gubat. Kagad itong sinundan ni Ben-Hur. Napansin din ni Tatay Kaloy ang kinikilos ni Tereo. Inangat ni Tatay Kaloy ang kamay. Nagudyat na tila may inuutosang hindi nakikita. Nagkalabugan ang lupa. Halatang inutusan niya ang mga gawi-gawin. Nagiba ang mga sagingan. Pati na rin ang maisa na tila dinaanan ng bagyo. Hindi na nakapagpigil si Christina. Kagad ding sumunod at walang nagawa si Goras at Dasul kung hindi sundan ng dalaga. Ben-Hur, mabutit nandito ka. 4 na kurubo at 2 gabunan ang papunta sa lugar na yon. Bilisan mo nang maabutan natin. Wika ni Tereo. Nagtataka sila Commander Yanong sa nangyayari. Kaya napili din ng mga ito na puntahan ang lugar ng kalaban. Mabilis na naabutan ni Christina sa Ben-Hur. Nalampasan niya pa ang binata at wala silang pansinan. Hanggang sa nakita ni Christina ang hinahabol nila. Naroon sa gubat na mabilis ding kumilos. Ngunit bigla na lang natigil ang mga ito. Habang ang isa sa mga kalaban, dumaing ng malakas na bumalot sa buong lugar. Ganon na lang ang pagkagulat ni Christina at Ben-Hur nang makita si Tatay Kaloy. Sakal-sakal ang isang lalaki, habang ang mga kasamahan hindi gumagalaw na tila may kinakatakutan. Hinayopak. Akala ko pa naman isa lang, 6 pala. Magkasama pa sa iisang lugar ang 2 lahi ng aswang. Hoy sige, subukan niyong tumakas. Maaabutan ko pa din kayo. Ikaw naman, maigpit ba yung pagkakasakal ko? Bakit kayo tumakbo? Isa lang ang dahilan. Natatakot kayo sa amin dahil alam niyong kalaban kami. Kung wala kayong ginagawang masama, hindi namin kayo papakialaman. Pero batay na rin sa kilos niyo. Halatang may tinatago kayo. Wika ni Tatay Kaloy, habang sakal ang isang kurubo. Nag-anyong aswang na ito. Sobrang namangha si Ben-Hur at Christina. Nakita nila kung paanong walang kahirap-hirap na sinakal ni Tatay Kaloy. Walang kahirap-hirap niya itong ginawa. Yung kasama pa ng kurubo, nanatili lang sa pwesto nila, na parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makapaniwala sa bilis ng tatay mo. Karaniwan lang naman siya noon pero ngayon, parang mas masahol pa. Mas mabangis pa sa aswang eh. Tignan mo. Natatakot na yung iba sa kanya oh. Ayaw nang tumakas. Wika ni Ben-Hur. Ikaw ba naman yung palibutan ng mga gawi-gawin eh? Magtatangka ka pa bang tumakas? Hindi nila nakikita ang nilalang, pero nararamdaman nilang nasa paligid lang. Ewan ko lang kung hindi giniling ang kalabasan ng mga yan kapag tumakas yan. Nga pala, makikita mo naman si Goras ah. Binigyan ka niya ng paintulot. Wika ni Christina. Tumango lang si Ben-Hur. Sabay abante ng lakad papunta sa kinaroroonan ni Tatay Kaloy. Nahuli ang 6 na kalaban. 2 sa mga kurubo ay babae, habang ang 2 ay matanda. Aakalain mong mandirigma ang 2 gabunan dahil sa postura ng pangangatawan na purong solido. Akala noon ni Christina, papatayin ito ni Tatay Kaloy. Kitang-kita sa mukha ng ama ang panggigigil. Dumating naman sina Commander Yanong at Belmonte. Tatagain sana ni Belmonte ang isa. Ngunit nagsalita si Tatay Kaloy. Sandali lang, Belmonte. Imbes na patayin mo, kunin mo na lang ang mga tangan. Wika ni Tatay Kaloy. Ano ka mo, Kaloy? Tatanggalin ang tangan.
Bubuhayin pa natin ang mga animal na to? Di ba nga namatayan tayo ng mga kasama? Hindi mo ba naisip yun? Tugon ni Belmonte. Ang sabi ni Tatay Kaloy, maging ang mga aswang ay namatayan at sila ang dahilan. Bibigyan pa nila ito ng pagkakataong magbago. Sumabat naman si Christina at ayon sa dalaga, paano na lamang ang sinabi ni Tatay Kaloy, nalilipunin lahat ng mga aswang. Tay, kayo na po ang nagsabi. Uubusin po natin sila, di ba? Kahit anong mangyari. Wika ni Christina. Hindi naman sa sinasabi kong umaatras tayo. Gusto ko lang ibalanse ang sitwasyon. Meron din silang pamilya. Nakita nyo naman na hindi sila nanlaban. Ang ibig sabihin lang, natatakot sila para sa mga maiiwan. Ganon din tayo, di ba? Nag-iisip muna bago gumawa ng aksyon. Inaalam muna ang magiging resulta bago kumilos. Ikaw lalaki, anong pangalan mo? Wika ni Tatay Kaloy. Tinanong nito ang pangalan ng gabunang sakal. Andres. Andres ang pangalan ko. Matagal na kitang kilala at alam kong hindi ka masama. Wika ni Andres. Huwag mo akong bulahin. Nasa ng ibang aswang bukod sa inyo. Ang impormasyon mo, yan ang magiging kapalit ng buhay nyo. Magsalita ka. Wika ni Tatay Kaloy. Opo, ituturo ko po sa inyo. Teka, nahihirapan po ako magsalita. Maigpit po yung pagkakasakal nyo. Meron kaming 5 kuta. Yung isa nasa inyo. Yung isa malapit sa Molave. At yung 2, nakapalibot sa Concepcion. Sasamahan ko kayo kung nasan. Yung pinakasentro, kung saan naroon ang pinakapinuno, si Renzo. Nasa mismong kabundukan ng Concepcion. At kung hindi ako nagkakamali, naroon din si Purisima. Pagpapaliwanag ni Andres. Nang marinig nila ang sinabi nito, makikita sa mukha nila ang matinding pagkagulat. Nagkatitigan si Christina at Ben-Hur. Habang si Tatay Kaloy naman, natulala ito at hindi nakapagsalita kagad. Tama ba ang narinig ko? Purisima, buhay pa ang maalamat ng mangkukulam. Paano nangyari to? Wika ni Commander Yanong. Sa pagpapatuloy ni Andres, naging alamat lamang si Purisima dahil hindi na ito nakita. Kahit ako noon hindi ako makapaniwala. Ang buong akala ko, si Renzo na ang titingalain naming pinuno magmula nang mamatay si Roldan. Ngunit narinig ko ang pagpupulong ng mga nakatalaga sa bawat pangkat. Ang sabi ni Renzo, lahat ng gagawin namin ay mula sa utos ng lola niyang si Purisima. Kaya dapat itong sundin. Kung hindi, mamamatay kaming lahat. Kung si Renzo lang, maraming tataliwas pero dahil kay Purisima, natatakot. Napipilitan kaming sumali sa grupo. Kilala namin si Purisima. Alam namin kung gaano siya kalakas. Hawak niya ang buhay naming lahat. At kung hindi ako nagkakamali, yung matandang kasama ni Renzo, yun si Purisima. Nagpapanggap lang na karaniwan. Pagpapaliwanag ni Andres. Nagulat si Ben-Hur nang maalala ang matandang kasama ni Renzo nang makita nila sa uma. Nakita na natin siya, Christina. Naalala mo yung matandang kuba na kasama ni Renzo? Kaya pala iba yung presensya niya. Wika ni Ben-Hur. Maaring tama ka, Ben-Hur. Pero sino pa yung isa? Tanong ni Christina. Narinig naman ni Andres ang pag-uusap ng dalawa. Ang pangalan ng isa ay Jean. Alagang demonyo ni Renzo. Nakita niya ito. Bagaman payat pero sobrang lakas. Ginagawa nitong pagkain ang mga batang dinudukot ng mga kurubo. Anak ng put.
Nakita nyo na pala. Pagkakataon na sana yon. Buhay pa pala si Purisima. Alam ko yung sinasabing Jin. Siya ang pumatay sa tatay ni Ben-Hur. Wika ni Tatay Kaloy. Nang marinig ni Ben-Hur ang sinabi nito. Teka, ano po ba talaga yung kinamatay ng tatay ko? Naguguluhan na po ako eh. Mula pa noon, gusto ko nang ipagiganti yung kamatayan niya eh. Wika ni Ben-Hur. Sumapi ang Jin kay Poron. Hindi mo ba alam? Yun ang dahilan ng biglaang pagbabago ng ugali ni Poron. Kung sabagay bata ka pa noon eh. Napakabuting tao ni Poron, pero naging demonyo. Plinano ng Jin na patayin ang tatay mo. Dahil ang tatay mo lang ang maraming alam patungkol sa mga kurubo. Maging ang may koneksyon kay Purisima alam niya. Hindi talaga patungkol sa ari-arian ng dahilan. Matapos mataboy ang mga kurubo, yun din ang mga sandaling umalis kayo sa bahay niyo. Makalipas ng 1 taon, biglang namatay si Waldo. Gusto kong patayin si Poron noon, pero hindi ko nagawa dahil hindi niya hawak ang sarili niya. Hanggang ngayon, napapasailalim pa rin si Poron sa kapangyarihan ng dilim na iniwan ng Jin sa kanya. Wika ni Tatay Kaloy. Tuluyan ang nagalit si Ben-Hur. Nagwala ang binata. Nag-anyong antilan kahit may araw. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin kagad? Nang sa ganon, mapanatag kahit papanong isipan ko. Matagal kong inalam ang pagkamatay ni tatay. Ngayong nalaman ko na, si Tio Poron pala ang salarin. Tugon ni Ben-Hur. Alam kong mabuting tao ang tiyuhin mo. Kapag sinabi ko sa iyo ang lahat, papatayin mo siya. Kagaya ng tatay mo, naging malapit din sa akin si Poron. Sana maintindihan mo ko, Ben-Hur. Masakit man sa akin ang nangyari, pero hindi ko kayang pumatay ng tao na wala namang kasalanan. Napapasailalim siya sa kapangyarihan ng dilim. Pinatay ko na sana siya noon nang makasagupa niya ang anak ko. Pero pinagbigyan ko dahil nasa ilalim siya ng mahika. Hindi na nagsalita pa si Ben-Hur. Halata sa mukha nito ang panggigigil. Nang mga sandaling iyon, isa-isang tinanggal ni Tereo ang mga tangan ng mga kalaban. Ang tangan ng mga aswang ay poder, na kung saan makakatagal sa mga pangontra. Kaya kapag natanggal na sa katawan ng tangan, bagaman aswang pa rin, mas madali silang patayin. Matapos maalis ang mga anting-anting, sinabihan ni Tatay Kaloy ang ibang aswang na bumalik na sa sariling pamilya. Pero binantaan niya ang mga ito. Sinabi ni Tatay Kaloy na gwardyado ang lugar ng mabangis na engkanto. Sa oras na may makitang hindi magandang nangyayari sa lugar, hindi nila magugustuhan ang gagawin ng engkanto. Habang si Andres naman, sinabi ni Tatay Kaloy na sumama sa kanila at wag nang magtangkang tumakas dahil baka mapilitan si Tatay Kaloy na patayin siya. Sasamahan sila ni Andres sa lahat ng lugar kung saan naroon ang pangkat ng kalaban. Siya ang magmimistulang gabay. Teka tay, taliwas na yata yan sa mga napagkasunduan natin. Akala ko ba didiretso na tayo kay Renzo? Bakit kailangan pa nating daanan yung bawat pangkat? Tanong ng dalaga. Kung totoong buhay pa si Purisima, kinakailangan nating isa-isahin ang lugar. Si Renzo lang ang nakita ko sa sentro. At maaaring isa sa mga pangkat, naroon ang matandang mangkukulam. Noon pa man, hindi siya nananatili sa isang lugar kung saan siya madaling mapapatay. Ang sabi ng tatay ko. Kaya nahirapan siya noon. Hindi niya masupil ang matanda dahil sa sobrang ilap nito. Ganito ang gagawin natin. Kayo ni Ben-Hur doon kayo sa sentro. Habang ang pangkat ko, iisa-isay ng bawat kuta. Tereo, sumama ka sa kanila. Ikaw din, Huro. Commander Yanong at Belmonte, sumama kayo sa akin.
Kasama natin ang ilang nakatagong mga dagit. Kambal na gawi-gawin, itutok niyo ang pwersa niyo sa pagbabantay sa anak ko at kay Ben-Hur. Kaya na namin puksain ang mga kurubo na nasa bawat kuta. Hayaan niyo, mamayang takip silim. Susunod na ang iba pang gawi-gawin na pinamumunuan ni Tahog. Mag-iingat kayo. Wika ni Tatay Kaloy. Halata sa mga kasama na tila hindi sang-ayon kay Tatay Kaloy sapagkat hihina ang kanilang puwersa. Ngunit nang sabihin ni Tatay Kaloy na magtiwala lang kay Christina, wala nang sinabi pa ang mga ito at kaagad nang sumang-ayon. Naghiwalay sila ng landas. Si Guras, Dasul, Huro at ang dagit na si Tereo kasama ni Ben-Hur at Christina. Habang halos kabuuan ng puwersa, mga dagit at ilang gawi-gawin kasama nila Tatay Kaloy. Naging madali para kay Christina na hindi kasama ang ama. Nag-aalala man kay Tatay Kaloy, ngunit malaki ang tiwala niya dito. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan natin ang susunod na episode ng ating kwento. Paalam.